araw na umasa ang asawa ko sa civil service exam. Nahuli ang tatay niya sa isang bawal na lugar. Akala ng asawa ko, tatay ko yon. Ayaw niya magbayad para sa kalikasan niya, pero umutang siya ng 600,000 para sa lalaking kaibigan niya para bumili ng mamahaling kotse. Kaya, ako mismo ang magpuputol sa pangarap niyang makapasa. Huwag nang mag-video. Tay, Lin Sheng, iligtas mo ako. tay, ito ba? Kumusta, pulis? Siya ang biyanan ko. Anong kasalanan niya? Nahuli siya sa bawal na lugar. Malubha ang kaso. 5,000 ang multa. Bayan sa loob ng 3 araw sa opisina. Hindi, ay naku. Lin Sheng, tapos na ang exam ni Yao Yao. Hintay na lang siya ng resulta. Huwag sana maapektuhan. Ang background check niya dahil sa akin. Kailangan mong iligtas ako. Iligtas mo ako, Lin Sheng. Iligtas mo ako. Pulis, Ang bait mo talaga, Kuya Sheng. Kapag nakapasa na ako naman ang mag-aalaga sa'yo. yaw, mag-focus ka sa review. Sa bahay. Ako na ang bahala. Si Yaw ang may hawak ng pera sa bahay. 5,000 lang yan. Malaya na agad si Tay. Commander Lin, ito ang listahan ng mga nakapasa sa exam. Meron dito na nagngangalang Chu Yao. Chu Yao, Yao Yao. 5 taon na ang nakalipas. Pinili ni Schenger na umalis sa bahay. Ay sa hiwalayan siya. Siya nga yon. Noon, akala ko masama ang ugali niya kaya ayaw ko sa kanya. Pero ngayon, nagpursige pala siya. 5 taon na. Panahon na para tanggapin silang muli. Alam mo, ang ganda-ganda mo. Bakit pa kay Lin Sheng ka napunta? Wala siyang koneksyon. Wala siyang kayamanan. Mas mabuti pang sumama ka sa akin. Hindi lang pagpasa sa exam. Pati buhay ko ay ibibigay ko sa'yo. Hindi. Kuya Hao, nagbibiro ka lang. Naghihintay sa bahay ang asawa ko. Narinig niyo ba? Nahuli ang tatay ni Lin Sheng sa amin. Sa isang bawal na transaksyon. Hanggang ngayon, nakakulong pa. Nakakahiya talaga. Ano ang sinasabi ninyo? Nahuli ang tatay ni Lin Sheng sa isang bawal na lugar. Ay naku, para na, umalis na tayo. Yao Yao, nang humingi ka ng tulong sa akin. Hindi mo sinabing nahuli ang biyenan mo. Ngayon, sa background check. Napakalaking batik yan sa record mo. Hindi, Kuya Hao, kailangan mong tulungan ako. Ako. Huwag kang mag-alala. May paraan pa naman, pero... Honey, may nangyari sa tatay natin. Yung A-Reef card natin. Nasa iyo yun, di ba? Bigyan mo ako ng 5,000 piso, dali. Lin Sheng. Kung mahuli ang tatay mo, maapektuhan ang background check ko. Hiwalayan na lang tayo. Hiwalayan. Ano sa buhay? Okay. 5 taon na, hindi ko alam kung sino ang tatay mo. O kung ano ang trabaho niya. Pero ngayon, sa gitna ng background check ko, bigla siyang may problema. Parang gusto niya talagang sirain ang kinabukasan ko, ang pamilya natin. Sabi nila, hindi gusto ng tatay niya si Chu Yao. 5 taon na, hindi sila nag-uusap ng anak niya. Malapit nang makapasa si Chuyao. Tapos biglang may ganon. Para bang sinasadya. Honey, nagkakamali ka. Hindi yung tatay ko ang nahuli. Nagkakamali? Anong pagkakamali? Mas gugustuhin mo bang masira ang kinabukasan ko kaysa iligtas mo lang yung tanda-tanda na hindi pa rin makapagpigil sa sarili niyang tatay mo? Chuyao, wala namang ginawa sa iyo ang tatay ko. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ganyan? Alam mo ba kung gaano karami ang nakabantay sa pwestong yun? Ilang taon kong pinaghirapan to tapos sisirain lang ng pamilya mo. Yun ba ang gusto mo? Tapos ng exam ni Yao Yao, hinihintay na lang ang resulta. Huwag naman sana maapektuhan ang background check niya dahil sa kin. Kailangan nating iligtas siya. Yaw, alam kong napakahalaga sa iyo ang pagkakataong ito. Kaya kailangan nating agad-agad iligtas ang tatay. Ito. Please. Pabayaran natin ang 5,000 pisong multa at nailigtas ang tatay. May pagkakataon ka pang maulit ang background check. Pagkakataon? Dahil sa tatay mo, nasayang na iyon. Anong mukha pa ang ipapakita mo para hingan ako ng perang pantubo sa kanya? Chu Jianmin. Gago. Sarili pala niyang tatay ang nahuli sa kalokohan. Tapos na ang pag-asa niyang makapasa. Pero yung nakahanda ng makain, huwag nang mawala. Ha? Ano iyon? Wala, basura lang to. Yao Yao, ang pinakamahalaga ngayon
ay yung pagpasa mo. Sinabi ni Hauje. Sisiguraduhin niyang makakalampag ako. Ang pera sa card na to. Ipambibili ko na ng kotse para kay Hauje. Wala nang natitira dito. Kaya kalimutan mo na yan. Sige na, Lincheng nasaan na ang asawa mo? Matagal na siyang ayaw sa'yo, pati ang tatay mo. Hayaan mo na siyang mag-isa. Yaw, alis na tayo. Sakay na. Ang order mo sa Hotel Yui, malapit nang ma-expire. Ay deliver mo na agad. 2 araw na lang. Bilisan mo. Para kumita ka pa. Ay, naku. Bakit kapag sa hotel, kondom palagi ang dinadala ko? Hauje. Basta siguraduhin mo lang. Ang tungkol sa tatay ni Lincheng. Hindi makakaapekto sa background check ko. Ako, tutulog ako sa'yo. Sino yan? Wala yun. Dumating na ang in-order kong kondom. Hauje, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Huwag kang mag-alala, Yaw. Ang opisyal na nagre-review ng listahan. Si Lin Hao-chan ang pangalan, pinsan ko siya sa ama. Sa ganitong relasyon, siguradong pasado ka na. Di ba? Ha? Ang damit ko. Bulag ka ba? Kailangan mong magsumikap kapag nakapasa ka na. Hindi na ako sasakay sa sirasirang bus na to. Kung ganun, asa na lang kita, Hauje. Ngayon ko lang nalaman magkasabot na pala kayong dalawa. Sa likod ko. Chuyaw. Kung ganyan ang trato mo sa akin, babayaran mo yan. Hindi ka na makakapasa kailanman. Pero si Sanhao, nagpapagda pa lang. Pamangkin ni Chief Lin ang tatay ko, wala siyang ganoong. Walang utang na loob na pamangkin. Attorney Wang ba ito? Gusto kong maghiwalay. Ginoong Lin, habang inaayos namin ang paghahati-hati ng ari-arian, nakita namin, may utang kang 60,000 sa pangalan mo, na dapat taghatyan ng mag-asawa. Ang pera sa card na to, ipambibili ko na ng kotse para kay Hauje. Wala nang natitira dito ngayon. Dahil hindi mo alam, mas mabuting. Pumunta ka sa bangko para kumuha ng notaryong sertipiko para sa paghahati ng personal na utang. CJ. Notaryong sertipiko para sa paghahati ng personal na utang. Pangatlong araw na hanggang ngayon hindi pa nagbabayad ng multa itong pulis na to. Dapat dumating na sila sa bahay, di ba? Bangko ng Lincheng. Bakit ako tinawagan para sabihin ang nagpautang? Naging ako na lang mag-isa para sa 60,000 utang na to. Gusto mo ba akong patayin? Ha? Ano? 60,000 utang. Lahat na sayo na? Lincheng, walang hiya ka. Ginagawa mo to para. Patayin ang anak ko. Bakit hindi mo sabihin na noong isang taon, dinaya mo ako? Para bayaran ko ang 20,000 utang mo sa sugal. Hindi ba yon pagpatay sa akin? Ikaw. Ako, hey. Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Ma, huwag ka nang magalit. Hindi ka lang talaga kontento sa paghihiwalay natin, di ba? Ito, pirmahan mo lang itong kontrata para sa magkasamang utang, papatawarin na kita ngayon. AME, buti naman alam mo ang lugar mo. Siyaw-yaw namin. Hi. Ano? Lincheng, nababaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano karaming koneksyon ang ginamit ko? Para mapagawa itong kontrata sa abogado. Ikaw, Dahil ba sa mga nakaraang taon kong pagpapakasakit, nagpalaki sa inyong mga parasito? Kaya akala nyo tanga-tanga ako. Sasabihin ko sa inyo ngayon, hindi lang yung 60,000 pati tatay mo, nanay mo at ikaw ang buong pamilya nyo. Lahat ng gastos nyo sa pagkain at iba pa, wala akong ibibigay kahit piso. Bahala na kayo sa buhay nyo. Ako.
Ayaw ko nang magpakasakit pa. Ikaw. Walang kwenta ka. Ang lakas ng loob mong itaob ang mesa. Walang kwenta. Sige, ipakita ko sa'yo kung paano. Maningil ang walang kwentang to, noong isang taon, lumuhod ka sa akin. Para tulungan kitang bayaran ang 20,000 utang mo sa sugal. Nakatitig. Malinaw na malinaw. Ngayon, bayaran mo. Ako, biyenan mo ako. Gusto mong bayaran kita. Yaw, narinig mo na? Hinihintay ka lang niya. Umangat at kumita para masipsip ang dugo mo, kainin ang laman mo, at ubusin ka hanggang wala ka ng matira. Akala ko ba nakahinga na siya ng maluwag? Ingat ka. Mataas ang lipad, malaki ang lampak. Ikaw ay naku, ikaw, nakakagalit ka talaga. Kawangis ka ng walang hiya mong ama. Nararapat lang na ikaw ay dakpin. Ma, mahina ang puso mo, huwag kang mag-alala. Hindi ba si Lin Sheng ang... Yaw, buksan mo ang pinto. Si Lin Sheng ba ito? Ito ang penalty slip ng iyong ama. Ano? Nandito na ang opisyal? Talagang walang hiya ang ama mo. Sana'y mamatay na siya. Si Yaw namin, napakahirap ng pinagdaanan. Para makapagtrabaho, sinira lang ng ama mo. Ang taong tulad ng ama mo dapat magdusa sa kulungan. Huwag na siyang lumabas, huwag siyang manggulo sa pagtatrabaho ko. Opisyal, baka nagkakamali kayo. Ang dapat parusahan ay si Chung. Ay, opisyal, walang pagkakamali dito. Si Yaw namin, napakalungkot na. Magkaroon ng biyenang manyakis. Hindi namin siya tutulungan, dalhin mo na siya. Opisyal, salamat, ako na ang bahala. Kahit mamatay ako, hindi ko. Kung ganoon, diligan mo ang iyong mga mata at tingnan mong mabuti. Sino ba talaga ang nakasulat dito? Ano? Ang nadakip ay ang aking ama. Yaw. Impossible. Umuwi ang ama mo sa probinsya para mag-alay. Imposible. Nagkakamali lang kayo. Umuwi ang tatay ko sa probinsya. Tatawag ako para magtanong. Hello, ang tinatawagan ninyo ay naka-power off. Ma, hindi matawagan. Yaw, huwag tayong magpanik. Mahina ang signal sa probinsya. Normal lang na hindi matawagan. 3 dekada na kaming mag-asawa ng ama mo. Hindi niya magagawang magtaksil sa akin. Magloloko siya. Anong pinagtatawa mo? Alam ko na. Pinalitan mo ang penalty slip. Ginawa mo ito para sa ama mo. Para magtaksil sa amin. Tama. Lin Sheng, para lang sa 5,000 piso. Ginanito mo ang ama ko. Gago. Dinadala mo ang sarili mong kapahamakan. Ganito ang gagawin mo sa akin. Hoy, pulis ba ito? Chuyaw ba ito? Kailan ka? Darating para magbayad ng multa? Nakakulong pa rin siya. Hindi na kami magbabayad ng multa. At tungkol sa taong nahuli sa iligal na transaksyon, sana ibigyan niyo siya ng mabigat na parusa. Narinig ko, malapit ka na magpa-investigasyon sa politika. Kung ang tatay mo ay mabibigyan ng mas mabigat na parusa, ang iyong investigasyon ay hindi na kailanman maaaring pumasa. Huling tanong ko ito sa iyo. Sigurado ba kayong hindi kayo magbabayad ng multa? Sigurado ako. Ay, paano nangyari ito? 5 taong pinaghirapan ni Yaw bago siya nakaahon. Hindi siya pwedeng hindi ako iligtas. Hindi ako pwedeng manatili dito. Hindi ako pwedeng tumahimik ka. Yaw, yung boses na yon. Bakit parang boses ng tatay ko? Hoy, pulis. Yung boses kanina. Wala lang, nagkagulo lang ang isang bilanggo. Ay, Buti naman. Siguro nagalit lang ako kaya mali ang narinig. Ay, sabi ko na sa'yo, huwag kang mag-alala ng ganyan. Hoy, pulis, kailangan ninyong bigyan ng mabigat na parusa. Ang tunay na tatay ni Lin Sheng, yung nahuli sa iligal na transaksyon, siguraduhin ninyong mabigat ang parusa sa kanya. Mas mabuti pang habang buhay siyang ikulong. Huwag ninyong palabasin para hindi na makasira sa lipid. Pulis, salamat sa abala. Sigish, salamat sa inyo. Ito. Ay, akala pala nila ibang tao ako. Sa Hang Feng Chia, bobo ka. Sinira mo ang buhay ko at ni Yaw Yaw. Tapos na ang problema. Hindi na makakalabas ang tatay mo. Yaw, malapit ka ng makahon. Siya ay isang walang kwenta at may tatay pang ex-convict. Matagal na siyang hindi karapat-dapat sa iyo. Mas mabuti pang makipaghiwalay ka sa kanya. Kukunin ko ang divorce papers para sa iyo. Hala. Nakapaghanda na pala ng divorce papers. Ma, Ay, Yaw, magising ka na. Sa kanyang uri ng pamilya, kapag dinala mo siya sa labas. Nakakahiya. Hindi siya makakatulong sa iyo. Gusto mo bang magkomute habang buhay?
Sasaya ka ba doon? Yaw, ano pa ang iniisip mo? Si Zhang Hao, tiyuhin niya ay general. Isang salita lang niya, makakalipat ka na at maging reyna. Ang kanyang uri na walang kwenta, wala siyang magagawa kundi ang maging pabigat sa iyo. Ano pa ang kaya niyang gawin? Nahuli ang tatay niya sa illegal na transaksyon. Nakakahiya talaga. Ayaw ko nang mag-alaga. Damit ko. Matatag na ang pag-akyat mo sa pwesto. Di ba? Mag-ingat ka, pag mataas ang inakyat, masakit ang pagbagsak. Tama si nanay. Pumirma ka na at huwag ka nang magpumilit dito. Tungkol sa electric bike sa baba, ibigay ko na sa'yo. Ito na lang ang huling respeto sa pagitan natin. Magpumilit. Nag-iisip ka lang. Ako? Gustong gusto ko yan. Anak, tagal nating di nakita. Narinig ko, nakapasa asawa mo sa exam. Sana umuwi ka na, ipagpatuloy ang negosyo natin. Mas matulungan mo, ang asawa mo. Pinaghirapan mong umakyat, akala mo naabot mo na. Ang antas na gusto mo. Di mo alam yung pintong pinaghirapan mo. Pasukan, ako ay isinilang dito. Ay, di ba dati ayaw na ayaw mo, ngayon ang dali-dali mong pumayag. Hindi kaya may binabalak kang masama? Pwede tayong maghiwalay, pero may mga utang. Na dapat natin pag-usapan ngayon. Yung gawin mo na kasal natin. 20,000 yon. Tapos nitong 5 taon. Kain, tira, at inumin nyo galing sakin. Yan, mga 1,000,000 na yon. At saka, yung 20,000 na utang mo sa akin noon. Kabuuan, 140,000. Sa loob ng 3 araw. Ibayad mo sa akin. Hoy, alam ko namang may masamang balak ka. 140,000. Huwag kang magdahas, ha? Dahas? CJ. Sasabihin ko sa inyo, ako ang bumili ng bahay na to. Lahat ng gamit dito, pinaghirapan ko. Itapon niyo ang mga gamit nila. Lahat kayo dito, lumabas na kayo ngayon din. Hoy, huwag galawin yon. Huwag yon. Yon ang espesyal na padala mula sa probinsya para ipagdiwang. Ang pagpasa ni Yaw sa exam. Ilapag ninyo lahat yan. Lumayas kang walang dala, Lin Sheng. 5 taon tayong mag-asawa, kailangan bang ganyan kakabagsi? 3 araw pa, party mo yon. Magpirma ka na ngayon, at bayaran mo ako. O kaya, pupunta ako sa party mo. At sasabihin ko sa lahat na di ka pumasa sa background check. Pagdating ng panahong yon, matatanggap ka pa kaya, di pa sigurado yon. Yaw, hayaan mo na. Saka. Malapit ka na namang. Makisama kay Zhang Hao, yung mayamang lalaki. Payagan mo na siya. Huwag mo siyang hayaang makaapekto sa kinabukasan mo. Sige, tapusin na natin to. Huwag kang magsisi. Deal. Ay naku, ang ganda. Sa wakas, natanggal na natin ang walang kwentang ito. Kasama si Zhang Hao, mamumuhay tayo ng maginhawa at masagana. Hindi na tayo mamumuhay bilang mababang uri. Para hindi mo pagsisihan, gusto kong aminin mo sa harap ng lahat. Na ang dahilan ng paghihiwalay natin ay kasalanan mo. Walang kinalaman sa akin. Gago ko. Nakangarap ka pa rin dito. Sa venue ng victory party. Pupuksain ko ang pangarap ninyong lahat. Congratulations! Umaasa kami makakapasok ka sa listahan, Miss Chu. Nakapaghanda na ng victory party si Miss Chu. Tiyak na sigurado siya. Dito na lang kami maghihintay at magdadasal para matanggap ka. Salamat sa inyong lahat. Salamat talaga kay Zhang Hao sa pagkakataong ito. Tiyak na matatanggap ka. Hey, nasaan siya? Sa napaka-importanting okasyong ito. Bakit wala pa siya? Tatawagan ko siya. Sage, tawagan mo. Halika. Hoy! Hoy, Haoji, yung victory party ko. Abala ako ngayon. Ang bagay mo, naayos ko na. Hintayin mo na lang ang balita. Sage, Talagang naayos mo para sa kanya? saan ako kukuha ng kakayahan para makipag-ugnayan kay Commander Lin? Niloloko ko lang siya. Ang tanga ng babaeng ito. Tuloy natin. Halika. Abala siguro si Haoji sa background check ko. Ano ang tinitingnan-tingnan mo? Akala mo ba lahat katulad mo? Walang magawa kundi manood ng palabas dito. Tingnan mo nga. Yang Haoji mo. Ano na ang ginagawa niya ngayon? Tiete. Huwag kang magpanggap dito. Sa halip na mag-aksaya ng oras, mag-isip ka na lang kung paano ilalabas. Ang tatay mong nasa kulungan. Commander, ang victory party ni Miss Chu Yao. Nasa loob. 5 taon na. Hindi ko alam kung ang aking changer
Ay tumaba o pumayat? Nagbago na ba ng itsura? Ara na. Narinig ko, sa victory party ni Miss Chu, si Commander Lin mismo ang nag-utos na personal siyang sasali. Totoo ba yan? Marami ang gustong makita siya, pero mahirap. MS Chu, anong klaseng tao ka para maanyayahan mo si Chief Lin? Ma, narinig mo. Si Hao, siguradong para sa akin lang niya. Inimbitahan si Chief Lin, siguradong makakapasan ako. Ay, pareho kaming lalaki. Mas magaling talaga si Zhang Hao kaysa kay Lin Sheng. Pag pinakasalan mo siya, masaya ka na. AMM. Mga tanga. Si Chief Lin na gustong-gusto nyo. Yan yung tatay kong di makapigil sa sarili. Pag nalaman nyo ang totoo, tignan natin kung makangiti pa kayo. AME. Sinong nagpahintulot sa'yo dito? Asan ang divorce certificate? Nadala mo ba? May 30-day cooling period ang diborsyo. Wala ka bang alam sa buhay? Gago. Hoy, ikaw. Asan ang separation agreement? Ayos na, Ma. Pupunta si Chief Lin dapat. Magpakita tayo ng magandang asal. Ganito yon. Kami ni Lin Sheng. Diborsyado na. Mula ngayon, siya. At ang manyakis niyang ama. Wala nang kinalaman sa akin. Sige, alis ka na. Narinig mo, kami ay wala nang kinalaman sa'yo at sa manyakis mong ama. Umalis ka na. Sinong magpapauwi sa kanya? Ikaw si Chief Lin? Ang galing ng dating talagang makapangyarihan. Kahit paglakad, iba ang dating. Ikaw si Chief Lin. Ito naman, si Yao Yao. Para sa kanya. Ang salusalong ito. Yao Yao, batiin mo. Chief Lin. Chuyao, hindi man pantay ang estado, pero mahal na mahal siya ni Sheng. Baka, nagkamali ako. Mabuti naman siguro ang ugali niya. Hoy, ikaw. Chief Lin, tulungan niyo po kami. Humihingi siya ng 1.4 milyon. Bago siya makipagdiborsyo kay Yao Yao. Panloloko na yan. Ano? Kayo, gusto kong maghiwalay. Nahuli ang tatay niya, muntik na makaapekto sa political screening ko. Paghiwalayan ko siya, parang binigyan ko pa siya ng pabor at saka. Hindi ba't kasama ko na? Ang pamangkin ninyo na si Zhang Hao. Akala mo ba walang paraan laban sa pananakot mo gamit ang political screening? Nandito si Commander Lin, sigurado na ang posisyon mo. Talaga? Tatay. Ikaw ang tatay niya. Shanger, ano ba talaga ang nangyari? Tatay. Pasensya na, dapat noon pa ako nakinig sa inyo. Kaya pala. Paano naging ganun kasimple ang suot ni Commander Lin? Naloko tayong lahat. Siya, hindi talaga si Commander Lin. Siya ang tatay ni Lin Sheng na nahuli. Sa isang bawal na lugar. Ano? Matandang manyakis. Tumigil ka. Sa sinabi mo pa lang, pwede na kitang kasuhan. Ng libelo laban sa public official. Akala mo sino siya? Isang impostor. Nagpanggap pa bilang Commander Lin. Karapat dapat ba siya? Ako. Hinampas mo ako. Ma! Lin Sheng, ngayong nakalaya na ang tatay mo. Dapat tahimik lang siya sa bahay, magpakabait. Sino nag-utos sa'yo dalhin siya rito para magpanggap bilang Commander Lin? Paano kung magalit si Commander at idamay ako? Anong gagawin natin? Mukhang naiinggit sila sa iyo, nagsiselos sa tagumpay mo. Kaya nagpanggap bilang Commander Lin para makisipsip sa atin. Sasampalin kita, matandang walang hiya. Ako. Ikaw. Subukan mong hawakan siya. Hinampas mo ako. Ayaw ko nang mabuhay. Lin Sheng, nababaliw ka, hinampas mo ang nanay ko. Yao Yao. Huwag magsayang sa kanya. Tawagan mo agad si Zhang Hao. Sabihin mong nagpanggap silang mag-ama bilang Commander Lin at nanakit pa ng tao. Parestuhin ni Zhang Hao ang mag-ama at ikulong. Sige, tatawagan ko na siya ngayon.
Kuya Hao, may tao rito. Anong kailangan mo? Siege na, abala ako sa. Kulong kay Commander Lin usap tayo mamaya. Hindi, sandali, Hoy Haoje. Narinig mo ba? Si Chief Lin, kasalukuyang nasa meeting. Kasama si Zhang Hao. Pagkatapos ng meeting, kayo ang unang ayusin. Nakakatawa. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng taong nagpapanggap na ako. Hanggang ngayon nagyayabang pa. Buti na lang hiwalay na. Siyaw-yaw sa anak mong si Lin Sheng. Kung hindi, dahil sa katangahan mong yan, hindi ka talaga makakapasa sa background check. Akala mo ba makakapasa ka sa background check ngayon? Tawagan mo, ipaalam sa ibaba. Hindi pasado ang background check ni Chuyao. Ayon sa batas, kanselahin ang kanyang pagtanggap. Ano? Ikaw? Ikaw ang magkakansela ng pagtanggap sa akin. Nakakataranta naman. Nakakatawa ka. Isang matandang manyak lang ang pagkatao mo. Nag-arte ka pa dito. Sige, narito ang telepono ko. Halika, tawagan mo ngayon sa harap ko. Hoy, ikaw. Imbestigahan at kumuha ng ebidensya. Ipasa sa security team. Humingi ka ng cellphone ng nanay ko. Re-report kita. Pakiusap, tahimik lang. Malapit na mag-12. Mga staff sa venue, maghanda na. Sistema ng pagsi-check ng listahan ng mga natanggap. Mga bisita, panoorin natin ang malaking screen. Sabay-sabay nating saksihan. Ang countdown para kay MS Chuyao. Sige na, mas importante ang acceptance letter. Dati, sinabi mong gusto mong kanselahin ang pagtanggap sa anak ko. Ngayon, ipapakita ko sa inyong mag-ama kung paano talaga natanggap. Ang anak ko, Amy. Tatay, paumanhin, nasira ko ang reputasyon mo. Pero huwag kang mag-alala, babawin ko ito. Hindi ko hahayaang siraan ka ng kahit sino ng basta-basta. Sage, hinihintay ko. Narinig ko sa exam at interview ni Chuyao. Nasa top siya. Tapos may koneksyon pa si Zhang Hao. Siguradong number 1 siya. Nga, tingnan mo ang nanay niya, ang yabang, parang Rina. Magiging government employee na siya. Magandang kinabukasan. Nga. Lin Sheng, simula ngayon. Malalaman mo kung ano ang pagkakaiba natin. Oh, Ito si Chu Jianmin. Atay ni Chuyao. Paano siya? Napasok sa bilangguan. Naku po, kanina lang, si Chuyao. Sinisiraan ang tatay ni Lin Sheng. Baka ang manyakis pala ay sarili niyang tatay. Ang dami pang pinagsasabi. Ang nahuli pala ay atay ni Chuyao. Tapos na ang kinabukasan niya. Tigil na kayo. Huwag na kayong tumingin. Ma, sabi mo nasa probinsya si Papa. Paano siya nahuli? Hindi ko alam. Talagang hindi ko alam. Ikaw ang may pakana. Gumawa ka ng peking video gamit ang AI para ipasa sa tatay ni Yao Yao. Ang kasalanan ng manyakis mong tatay. Gusto mong sirain ang kinabukasan ni Yao Yao. Hayop ka. Ngayon, sa harap ng lahat. Magpaliwanag ka. bitawan mo ako. Tama si Mama. Tatay mo lang ang gagawa nito. Manyakis kang hindi makapigil sa sarili. Sinira mo ang background check ko. Dapat noon pa. Pinakulong na kita hanggang mamatay. Chuyao, nababaliw ka na ba? Hindi, Lin Sheng. Nagtutulak ka sa akin? Huwag kang mag-alala, okay lang ako. CJ, huwag mong sisihin ako kung wala ng pasensya. Payo ko sa iyo, aminin mo na lang. Napeke ang video o tatawag ako ng pulis. Isasampahan ko kayong mag-ama ng kaso sa paninira at paggawa ng peking video. Sinira ninyo ang kinabukasan ko. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan ng pulis. Ikaw at ang manyakis mong tatay o ako. Chuyao, pag-isipan mong mabuti. Sa posisyon ko, kapag nagreklamo ka ng walang ebidensya, magsisisi ka. Ha? Magsisisi? Sa posisyon ng isang manyakis. Makakapagpasisi sa akin? Yao, huwag mo nang patulan. Ngayon, sasiraan natin ang pangalan ng mag-ama. Pinilit ninyo ako. Commander Lin,
Yao, tingnan mo. Yung opisyal. Pagpasok pa lang, nakatingin na sa tatay ni Linsheng. Malamang nakilala niya ang manyakis. Mamaya, mapapatunayan niyang peke ang video. Mabuti naman. Linsheng, narinig mo? Kapag napatunayan ng pulis, nalay ang video mo. Tingnan natin kung ano ang sasabihin mo. Hoy, sir. Lin, Kasama sa pagpapatupad ng batas, sana po ay kayo ang magbigay ng katarungan para sa amin. Ang matandang ito, gumamit siya ng peking video na gawa ng AI para sirain ang kinabukasan ng anak ko. Kulungin mo na siya agad. Tingnan mo ito. hindi ba't itong video ay galing sa bodycam? Na kinuha ko, paano naging fake ito? Ano? Ibig mong sabihin, talagang hinuli ang aming si Lao Chu. Ay, impossible yan. Ang aming si Lao Chu ay napakabait at matino sa buong buhay niya. Kahit bigyan mo siya ng 10 tapang, hindi niya gagawin ang mga illegal na bagay. Ang bait-bait ng tatay ko, hindi niya gagawin yan. Alam ko na. Siguro si Linsheng, yung walang kwenta. Ang nagpakuha sa inyo para lokohin ako. Linsheng, para sirain ang background check ko. Napakasama mo talaga. Kung magpapatuloy kang tumahol sa harap ko, hindi isang sampal lang ang aabutin mo. Kasama, pakibantayan ang pananalita. Si Jimmy, dahil sa pagpunta sa mga bawal na lugar, malubha ang kaso, at tumangging magbayad ng multa, ay hinatulan ng 1 taong pagkakakulong. Itong Leopard print na brief, ang naiwan niya noon. Paano mo nakuha ang larawan ng brief ng asawa ko? Hindi ma, ito talaga ang brief ni Papa, ito. Leopard print. Yung nagsuot ng leopard print, hindi naman siguradong siya yon. Zhang. Ako ang nagbordado nito para sa kanya. Sinusuot mo pala ang leopard print na brief na binordado ko para sa iyo. Habang pumupunta ka sa mga bawal na lugar. Napakasama mong tao. Tinalikuran mo ako pagkaraan ng 30 taon. Nagalaga ako ng mga anak para sa iyo. Tapos pumupunta ka pala sa mga bawal na lugar. Wala ka bang hiya sa akin? Tatay ko talaga? Naku, sa edad niya, nagsusuot pa ng Leopard print na brief. At pumupunta sa mga bawal na lugar, napakahiya naman. Kaya pala nagmamadaling mag-asawa ng mayaman ang anak niya. Sa pamilya pala nanggagaling ang problema. Kung baluktot ang puno, baluktot din ang sanga. Ngayon, hindi lang bumagsak ang background check, siya na rin ang pangalan. Hindi pwede. Hindi ako maghihintay ng 3. Kasama, 5,000 piso ang multa. Babayaran namin ngayon. Agad naming babayaran, doble, 10 beses, pakiusap. Palayain mo ang tatay ko. Nasa background check pa ako. Hindi pwedeng makulong ang tatay ko. Chu Jianmin, napakasama mong tao. Pagkalabas mo, pag-usapan natin ito. Mga kasamang pulis, magta-transfer kami ngayon din. Pakawalan mo muna siya. Magta-transfer kami agad. Ginang Chuyao, ito yung oras na. Tumawag ka sa Bureau of Law Enforcement para humiling ng mas mabigat na parusa. Jimmy, narito ang recording. Ngayon mo gustong magbayad ng multa? Huli na. Hindi na kami magbabayad ng multa. At tungkol naman, sa mga nahuling nakikipagtransaksyon, sana'y mabigyan ninyo sila ng mabigat na parusa. Naku, tama ba ang narinig ko? Si Chuyao mismo ang tumawag para ipakulong ang tatay niya. Talagang dasakrisyo ang sarili niya para sa siya. Anong isakripisyo ang pamilya? Malamang hindi niya alam na si Chu Jianmin ang nahuli. Kaya ang nangyari, nagkamali siya ng kalkulo at siya pa ang nagpasok sa sariling tatay sa kulungan. Dahil sa 5,000 pisong multa, sinira niya ang sariling background check. At kinabukasan, parang pinapatagal ang paghihira. Linsheng, matagal mo nang alam to, di ba? Sinadya mo to, di ba? Sinadya mong makita ang kalagayan ng tatay ko, di ba? Sinadya? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo dati? Ikaw ang nagpadalos-dalos at inakalang tatay ko yon. Ngayon, isisisi mo sa akin. Kung masisihin ka, sisihin mo ang sarili mong pagiging makasarili at manhid. Yan ang sumira sa'yo. Tama. Ako. Ako ang sumira sa sariling buhay. Yao Yao. Nahuli si Chu Jianmin sa isang bawal na lugar. Ikaw naman, hindi mo inintindi ang tama at mali. Sinira mo ang sariling kinabukasan. Lahat ng ito ay bunga ng inyong mga pagkakamali. Shenger, umalis na tayo. Tumigil ka. Sino ka ba? Anong karapatan mong magsermon sa amin? Ang boyfriend ni Yao Yao ay. Zhang, At ang tiyuhin ni Zhang Hao ay si Chief Lin. Yan ang si Yao Yao sa background check. Zhang Fengxia, nababaliw ka na ba? Ilapag mo yung kutsilyo. Sandali. Sinasabi mo bang si Chief Lin ang tiyuhin ng boyfriend? Ng anak mo, si Zhang Hao? Mismo ang sabi sa akin ni Brother Hao, darating si Chief Lin. Para sa aking selebrasyon.
Nandito si Chief Lin. Tingnan mo kung paano ninyo sisirain ang buhay ko. Sandali. Baka hindi ninyo alam na siya ay... Ang sabi-sabi, simple lang mamuhay si Chief Lin. Mabilis kumilos at siya ang namamahala sa mga kasong. Ang masulis para mga tuwani na papasok sa trabaho. Kaya pala ang yabang nila, may sinusundan pala silang malaking impluensya. Sa kanyang tulong, hindi lang pagsusuri ang magagawa, kahit anong bagay ay mapagkakatiwalaan. Suwerte ang batang si Chuyao. Kahit hindi maganda ang dating asawa, nakakuha ngayon na napakataas na koneksyon. Ngayon, sino pa ang maglalakas loob na guluhin siya? Sa pagkakaalam ko, si Commander Lin ay mahigpit sa patakaran at hindi nagpapadala sa favoritismo. Ginamit niyo lang ang kanyang pangalan para mang-api at illegal iyan. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Si Yaw Yaw ay magiging pamangkin niya at natural lang natulungan ang sariling pamilya. Kung patuloy kang magsasalita ng ganyan, hindi kita palalampasin. Tama. Ang mga patakaran ay para sa mga dayuhan. Ako at sila. Pareho ba kami? MS Chuyao, may reklamo laban sa iyo. Dahil sa paggamit ng pangalan ng iba para mang-api. Ngayon, sumama ka sa amin sa tanggapan ng batas. Ano? Hindi ako dapat ang dakitin. Hinto. Subukan ninyong galawin ang anak ko. At siguradong hindi kayo palalampasin ni Commander Lin. At saka, MS Zhang Fengxia. Dahil sa pagbabanta gamit ang patalim, sumama ka rin sa amin. Ano? Hindi. Bitawan ninyo ako. Mga hayop na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Bitawan ninyo ako. Lin Sheng, nakikita mo akong dinadakip. Ang sama mo. Bitawan ninyo ako. Tatay, umalis na rin tayo. AMM. Tatay, sa loob ng 5 taon, nag-alala kayo sa akin. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ako muling magpapakaswail. Mabuti naman at naliwanagan ka na. Ito ay para sa iyo. Ang appointment bilang presidente ng kumpanya. Tatay, ano ito? Matanda na ang lolo mo at mahina ang katawan. At ako naman ay may mahalagang tungkulin. Kaya ang kumpanya ng pamilya, sa dakong huli, ay mapapasa sa iyo. Bukod pa riyan, panahon na para hawakan mo ang kumpanya. Tatay, hindi kita bibigyan. Lanan. Nga pala, tatay. Kilala niyo ba si Zhang Hao? Nagpanggap siyang pamangkin niyo. Malamang hindi siya. Nagpanggap ng walang dahilan. Zhang Hao ah. Chief, noong nakaraang mga taon, sa mga iskolar na pinunduhan ninyo sa probinsya, may isang tao na nagngangalang Zhang Hao. Ngayon ay nagtatrabaho sa ating kumpanya. Bukas kapag pumunta si Young Master Lin, ay malamang na magkita sila. Mabuti na lang. Bukas. Paalisin ko na siya. AMM. Umalis na kayo. Ikaw at ang iyong ina, nang api kayo gamit ang impluensya, at nanakot ng iba. Multa ng 10,000, bayaan sa loob ng 7 araw ng trabaho. Hindi, officer, pakiusap, hayaan ninyo akong makita. Ang aking ama. Hindi ngayon. Para makabisita, kailangan magpaskedulo ng 3 araw ng maaga. Sige na, umuwi na kayo at mag-ipon ng pera. Hindi ito. Ay naku. Hindi mo nakita ang tatay mo, tapos namulta pa tayo. 10,000 piso, Yaw Yaw. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ay naku, ano pa ang magagawa? Kakadiborsyo ko lang kay Lin Sheng. Wala akong kahit piso sa katawan. Dinikipit pa nila. Ako hanggang mamatay. Kasalanan ng walang kwentang Lin Sheng na to. Kung naghanap siya ng paraan para bayaran ang multa, hindi sana tayo napunta sa ganitong kalagayan. Hoy, tama na, tigilan mo na. Ang pangunahing dapat gawin ngayon ay hanapin si Kuya Hao. Tanungin natin tungkol sa background check. Ah, tama. Hanapin natin siya. Magpalit muna tayo ng damit bago siya hanapin. Tara na. Kuya Hao, kumain ka ng hipon. Sabi mo hindi ka pumasa sa background check. Bakit ka pa nahuli at dinala sa presinto? Ako? Hindi, Kuya Hao. Hindi ba't sinabi mong siguradong sigurado? Ano na ang gagawin ngayon? Nga, yung aming Yaw Yaw. Binigyan ka na ng pera, pati yung 60,000 utang. Nasa kanya pa rin ang pasanin. Hindi mo kami pwedeng iwanan. AME, 2 tanga. Noon, nilinlang ko lang kayo para kumita. Ngayong nakuha ko na ang tao at ang pera. Gusto nyo pang asikasuhin ko kayo? Ay naku, yung nahuli at nakulong ay ang tunay mong ama.
Ang bahid ng direktang kamag-anak, kahit gaano pa kagaling ang tao, hindi kanya kayang iligtas. Ano? Bro Hao, nangako ka sa akin noon at ngayon wala na akong anuman. Wala na, hindi ba't pinipilit mo akong mamatay? Huwag kang mag-alala. Si Zhang Hao ay tiyak na may paraan. Diba? Ang ganda naman ni Chuyao. Sayang naman kung mamatay, bakit hindi na lang? Yaw, huwag kang magmadali. May paraan naman. Alam mo ba ang Dingtian Technology? Dingshan Technology. Iyon, isa sa top 100 sa mundo na halos hindi makapasok ang ordinaryong tao. Ang malaking kumpanyang iyon. Alam ko. Narinig ko na doon, lahat sila ay elite, ang kinikita sa isang taon. Sapat para sa atin ng 10 taon. Hindi kaya, gusto mong magtrabaho ang aming yaw-yaw. Doon? Sa totoo lang, ang Dingtian Technology ay pag-ari ng pinsan ng tatay ko. Ako mismo ang AR manager doon. Sabihin mo, gusto mong maglagay ng isang tao. Iyon ay napakadali. Hindi Bro Hao, ang galing-galing mo talaga. Mabuti, maliligtas na si Yaw-Yaw. Pero ako, medyo low-key lang. Walang nakakaalam sa kumpanya na si Chief Lin ay pinsan ng tatay ko. Ang pag-ayos ng mga koneksyon, pagpapalibot-libot, iyon ay isang mahirap na bagay. Yaw, sabihin mo, ang bait-bait ko sa iyo. Paano mo ako babayaran? Bro Hao, hindi ba susundin ko? Ang lahat ng sinasabi mo. Gusto mo siya? Ayos. Boss, Ay, Sedge. Huli na. Ay, Sedge. empleyado ng Dingtian. Hindi kita nakita dati. Baguhan ako, kakapasok ko lang. Sek. Tapos na, boss. Ay, Sedge. Ah, baguhan ka pala. Sa itsura mo, mahirap ang buhay. Masustansya at mura ang siopaw ko. Dito ka na lang kumain araw-araw. Ito naman ilang kasi. Tito, hindi madali ang paghahanap buhay nyo. Sobrang to. Isa pa. Sobrang taga. Walang problema. Kuha ko ng espaso. Isa pa. Isa pang espaso. Wala na talaga, sapat na to. Ito. Magandang araw, Boss Lin. Ang dami mong dala, para saan? Hindi ba't sinabi ko na? Gusto ko munang magtago ng pagkakakilanlan. Para maimbestigahan ng mabuti ang sitwasyon ng kumpanya bago mapatuloy. Hindi mapakali si Commander Lin sa'yo. Ito si Kay Minuan. Siya ang direkta niyang boss ay taas ni Sanghao. Kapag nandito siya, maaari niyang tulungan ng palihim. Magandang araw, Boss Lin. Ito ang card ng CEO ng kumpanya. Makakapasok ka sa kahit saan sa kumpanya. Kahit saan. Ito ang impormasyon ng mga kandidato para sa interview na hinihiling mo. Chuyao. Talagang maliit ang mundo, ano? Sige, alam ko na. Umuwi muna kayo. Opo. Dito. O ano? Ito malaking sipaw. Tago ka sa akin. Araw-araw akong kakain dito sa'yo. Sedge. Honey, huwag kang mag-alala, nandito ako ngayon. Iyak na magiging napaka-smooth ng interview mo. Salamat, Hao Jie. Lin Sheng, ano nang ginagawa mo dito? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Kumpanya ito. Hindi ito lugar para maglambingan. Hoy, ikaw. Akala ko kung sino, nagmamagaling dito. Akala mo ba, kumpanya mo to? Hao Jie. Lin Sheng, baliw ka ba? Ginusto mong itulak si Hao Jie. Hindi ba't ito si Kay Minuan, Boss Kay? Ang pinakamahalagang AR manager, si Zhang Hao.
Sinong may lakas ng loob? Gumalaw sa kanya? Balita ko, noong araw, biglaan siyang pumasok sa dingdyan. May koneksyon sa itaas. Kapag inaway siya ng batang to, baka ngayon pa lang, nakahiga na siya palabas. Bilang IN manager, dinala mo ang mga dayuhan dito sa loob ng kumpanya para gumulo. Nakakaapekto sa imahe ng kumpanya. Kung ako si Kay Min Yuan, ako ang unang magtatanggal sa'yo. Lin Sheng, sinira mo ang background check ko. Ikaw ang dahilan kung bakit nahuli ako at nakulong sa presinto. Hindi pa kita hinahanap para pagbayarin tapos dito ka pa nagpunta. At binastos mo pa si Brother Hao. Hindi ka pumasa sa background check, kaya ka nahuli at nakulong. Ano lang kinalaman ko doon? Ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Brother Hao, tingnan mo siya. Sige, tingnan natin kung sino sa atin ang unang lalabas sa pintuang ito ng nakadapa. Hoy, may naninira sa lobby, bilisan nyo at paalisin nyo. Ginoo, hindi ka empleyado ng Dingtian, lumabas ka nga. Kung mapatunayan ko lang na empleyado ako ng Dinshan Tech. Ayos na ba yon? Tama, basta mapatunayan mong empleyado ka ng Dingtian. Malaya kang pumasok at lumabas. Pero paano mo mapapatunayan yon? Ang tanging bagay na maipagmamalaki niya sa buong buhay niya. Siguro bilang delivery rider. Lin Sheng, mabuti pa ang payo ko sa iyo. Ang Dingshan ay para lang sa mga high-tech na talento. Ang pwedeng pumasok dito. Ikaw, umalis ka na lang. Bago ka pa mapahiya. Dilat ang mga mata nyo at tingnan mabuti. Ano ito? Bakit meron siyang Dingshan AI? Baka naman, talagang empleyado siya ng kumpanya? Kung empleyado siya ng Dingtian, si Zhang Hao, hindi nga natin siya pwedeng paalisin. Pero teka, sabing Dingtian AI yan, pero ang AI namin, asul ang kulay. Bakit iba ang sa iyo? Na, iba talaga. Naku, Lin Sheng, baka naman. Nasiraan ka na ng ulo sa pagde-deliver. Ang Dingshan ay isa sa top 100 company sa mundo. Sa itsura mong yan, hindi mo ba naisip na hindi ka makakapasok sa Dingshan sa pamamagitan ng Peking Bee? At magiging isihi ka na? Tama na. Peki ang IE. Sapat yan para makulong ka ng kalahating taon. Guard. Sandali. Kulang ka lang sa kaalaman. Ang card na ito ay ang Global Swift Card ng Dingshan Tech. Gusto mo rin ng ganyan? Dapat ba? Ano? Ang top tier swift card ng Dingshan Tech. 10 piraso lang yan sa buong mundo. Ang sabi-sabi, ang mga nasa pinakamataas na posisyon sa grupo, lang ang may black card. Sino ba talaga siya? Baka siya, yung bagong mysterious president na biglang dumating sa Dingtian ngayon? Kung ganun, talagang malalagot si Zhang Hao. Paano nangyari yun? Delivery rider lang siya. Paano siya magkakaroon ng Swift card ng Dingshan Tech? Isa lang ang pwedeng mangyari, yung IE mo. Pek lang talaga. Gawa-gawa lang kayo ng kwento, ano pa ba kayo? Kundi mga chismosa. Ano pa nga ba? Gusto mo bang maniwala kaming lahat? Na iyong wala kang kwentang delivery rider, biglang-bigla. Naging bagong presidente ng Dingshan Tech. Six, ginaya niya ang empleyado ng Dingtian, Peking IE. Grabe ang pinsala sa kumpanya, dalhin na siya. Bitawan niyo ako. Sir, pakisuyo, makipagtulungan kayo. Empleyado ako ng Dingshan, wala kayong karapatang paalisin ako. Sige, hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo. Hoy, nakikita mo ba yung turnstile? Yang IE mo. Kapag na-swipe mo yan, ako si Zhang Hao, luluhod. Tatawagin kitang lolo. CJ. Ngayon, ipapakita ko sa'yo. Salamat sa paghahatid. Are, Bakit hindi ma-swipe? isang delivery rider, akala mo talaga. Kahit anong Peking card, makakapasok ka sa Dingshan. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating sa Dingshan Tech. Sa bagong presidente, si Lin Sheng. Paano nangyari yon? Totoo pala yung card. Baka siya nga talaga ang bagong presidente. Si Lin Sheng ng Dingshan Tech. Impossible. Hindi pwedeng totoo yung card mo. Sino yung nagsabing kapag napatunayan kung totoo to? Luluhod at tatawagin akong lolo. Ikaw, oras na para tuparin mo yon. Haoji, Lin Sheng, huwag kang maglakas loob. Na pala, ikaw rin. Walang ni, pumasok ka sa kumpanya. Lumabas ka na ngayon. Ma'am, pakilabas na po. Bakit? Ako si Haoji. Ang nagdala sa aking kandidato para sa interview. Bakit ako lalabas? MR Lee, ito, Ayon sa Article 6 ng Company Interview and Recruitment Management Regulations, lahat ng kandidato para sa interview dadaan sa espesyal na channel. Kasama ng designated personnel papasok ng kumpanya.
Sanghaw, bilang EA manager, inabuso mo ang poder mo. Nagdala ka ng outsider sa kumpanya, malubha itong paglabag sa regulasyon. Ayon sa patakaran ng kumpanya, ano sa tingin nyo ang dapat gawin? Kaya pala pamilyar ang itsura, hindi pala siya empleyado dito. Mga tao sa kumpanya natin. Ay naku, nagdala ng estranghero sa kumpanya nang walang pahintulo. Isang malaking paglabag, multa na 1,000, kanselado ang karapatan sa taunang pagtatasa. Narinig mo na? Ayon sa regulasyon ng kumpanya ang pagtrato. Maraming mata ang nakatingin, Manager Zhang. Hindi kaya gusto mo lang mang-api gamit ang kapangyarihan at umayaw sa pag-amin. Kuya Hao, Si Zhang Hao na to, dahil manager siya, madalas mang-api, ngayon nahuli na siya sa kanyang sariling bitag. Ngayon nahuli ka na. Lin Sheng, hindi ba't naiinggit ka lang kay Kuya Hao? At hindi ka makontento? Akala mo ba kapag pinarusahan mo si Kuya Hao? Sasama na ako sa'yo. Panaginip lang yan. Nagpapanggap ka lang. Pero hindi nito mababago ang katotohanan. Paalisin ka na sa kumpanya. Sige na. Bitawan mo ako. Kuya Hao, tulungan mo ako. Umalis ka diyan. Sandali. Lin Sheng, kahit totoo ang IE card sa kamay mo, hindi naman sa'yo yan. Mga kasama, ito ang mga resume ng mga bagong aplikante na dapat kong i-interview ngayon. Kaninang umaga, nasa lamesa ko pa lahat ito. Kumpleto. Pero ngayon, bakit nasa kamay mo na, Lin Sheng? Ibig sabihin, ang daya talaga, Lin Sheng, ay legal to, tapos ka na. Ano nang nangyari? Bigla na lang. Naging magnanakaw si Lin Sheng. Hindi kaya, mukha naman siyang matino. Di niya siguro gagawin yon. Malaki o maliit ang pagnanakaw ng file ng kumpanya. Balita ko, hinahanap ng mga nasa taas ang isang halimbawa. Baka sakaling, mabigat ang hatol sa kanya. Ngano? Sej, Lin Sheng. Pagdating mo sa presinto, pato ka lang, lumabas na katotohanan, huwag nang baka sakaling makakuha ka ng mas magaan na parusa. Mga empleyado ng Dinchan, hindi kita kilala. Baguhan lang po ako. Kakapasok ko lang para mag-report. Sek. Manager Zhang. Baguhan na po siya sa kumpanya. Baka hindi pa niya alam ang mga patakaran. Nakakuha lang ng mali ng gamit nyo. Huwag nyo na po sanang pansinin. AMM. Pala si MS Chiao, assistant ng chairman. Kung si MS Chiao na mismo ang nagsalita, syempre, ibibigay ko ang respeto. Lin Sheng, tignan natin sa susunod. Hintayin mo lang. Swerte mo, nakapasok ka sa Dingshan. Pero tandaan mo, sinira mo na ang background check ko. Kung dahil sa'yo mawawalan pa ako ng trabaho dito sa Dingshan. Hindi kita palalampasin. Alice, Alaynan. Yeri, karapat-dapat ka bang magtrabaho sa Dinshan? Pero gusto kong makita kung gano'ng kalaking gulo ang magagawa mo ni Zhang Hao. Ang uod na iyon. Ikaw si Lin Sheng. Ah? Ako si Xiaoran. Sang department ka? Isasama kita. Pupunta ako sa interview ng mga bagong empleyado. Sa interview. Yung manager Zhang kanina, siya ang interviewer ng AR. Ikaw. Hindi kaya subordinate mo siya. Hindi ako. Palala lang, matagal na siyang empleyado dito. Medyo average lang ang skills, pero magaling makisama. Kapag inaway mo siya, mahihirapan ka na sa mga susunod na araw. Hindi ako natatakot sa kanya. Palala ulit, noong nakaraang buwan, may isang intern. Nakabuhos ng kape sa kanya. Pinabayad niya agad. Ng 3,000 at pinilit pa na magbuo at humingi ng tawad sa harap ng buong kumpanya. Umiyak ang babae at nagresign. Ang ganyang klase ng tao, dapat matagal nang pinaalis sa Dinshan. Bagong empleyado, unang araw pa lang. Gusto nang palisin si Manager Zhang. Mukhang hindi pa nakaranas sa trabaho. Masyadong inosente. Sa hinaharap, mabibigo rin yan. sige, mauna na kayo. Hauj, magpapakita ako ngayon. Kapag nakapasok na ako sa Dingshan, magkasama na tayo palagi. Yao, kakakuha ko lang ng balita. Yung misteryosong bagong presidente ng Dinchan. Darating sa interview ngayon. Dapat magaling kang magpakita. Huwag kang mapalya. Huwag kang mag-alala, Hauj. Ara na. Alaynan. Sa interview mamaya, huwag kang kabahan. Lin Sheng. Ha? Bakit nandito ka? Interviewer ako. Kung hindi ako dito, saan ako dapat? Ano? Interviewer ka? Sinabi niyang interviewer siya. Hahaha.
May problema ba? Sasabihin ko sa'yo kung ano ang problema. Panoorin mo, tumawag mismo sa akin si MRK ng grupo kanina. Sabi ng bagong presidente, darating siya mismo sa interview natin. Ikaw, mababang delivery rider, ikaw ba yan? Kaapat-dapat ka ba? Umalis ka na rito. Ang bagong presidente ng Dingtian, kasundong asawa ko. Pero yung nobyo kong hindi ko pa nakikita, darating pala siya. Ay. Paano kung ayaw ko? Sinasadya mo ba to? Matagal kong pinaghirapan para makapasok sa Dingshan. Nandito ka na naman para manggulo. Gusto mo bang patayin mo ako? Masyado kang mayabang. Pumunta ako sa Dingshan na walang kinalaman sa'yo. Tama na, hindi ito korte. May personal na away kayo. Pwedeng magsampa ng kaso. At saka, hindi lang isa ang interviewer dito. Si Lin Shengman o ang bagong presidente. Pwedeng maging interviewer. Assistant Chiao, kinakampihan mo ba siya? Kung sirain niya ang interview na ito at magalit ang bagong presidente, ikaw ba ang sasagot? Ikaw, Huwag kang makialam pa kung hindi sasabihin ko sa bagong presidente. Na pinoprotektahan mo si Lin Sheng, hindi sumusunod sa patakaran ng kumpanya, nagtutulungan kayo. Pagdating ng panahon, pareho kayong tatanggalin. Ikaw dapat yon. Ang yabang mo pa rin. Guardia, paalisin mo siya. Manager Zhang, hindi mo rin kaya. Bingi ka ba? Ako ang general manager ng AR. Hindi mo ba narinig? Narinig ko, pero empleyado siya ng Dingtian. Wala tayong karapatang paalisin siya. Sige, wala kayong karapatan? Tatawagan ko na. Si MRK, tingnan natin kung susundin niyo siya. Konektado na. Si MRK, isa sa mga founding member ng grupo natin. Hindi siya nagpapalampas ng pagkakamali. Mamaya, tapos ka na. Lin Sheng, ang tapang mo, mamaya. Huwag kang manghina ang tuhod sa takot. Iiyak ka at magmamakaawa kay Bro Hao na patawarin ka. MRK, ako si Xiao Zhang. May isang tao na nagugulo sa interview, sasabotahihin ang plano ng bagong presidente. Hintayin mo, pupunta na ako sa interview. Saij. Ano na? Sabi niya, pupunta siya mismo pagkatapos. Hoy, ngumingiti pa. Pa sa inyo to. baka pwede kang mag-sorry. Si Zhang Hao, protektado ni Boss K. Galing sa kanya yan. Kapag nakipag-away ka, talo ka. Ganito sa trabaho, kailangan mong magpakumbaba minsan. Mag-sorry ka na. Tunay. Mag-usap tayo, baka lumampas na lang to. Wala kang kasalanan, huwag kang mag-sorry. Ako, mamaya, mag-iisip ako ng paraan para tulungan ka. Okay lang, umupo ka lang. Legal at tama ang ginagawa ko. Kahit si Kim Yuan pa yan. Kahit sino pang dumating ngayon. Hindi ako magsusorry. Sino ka ba? Diretso mo kang tinawag ang pangalan ni Boss K. Ano naman kung tinawag ko siya? Hintayin mo siya, tanungin mo mismo kung tama bang tawagin ko siya. Tignan natin kung makakaya niya. Lin Sheng, hindi mo ako narerespeto. Okay lang yan, pero ngayon, hindi mo narerespeto si Boss K. Diretso mong sinabi pangalan niya. Maniwala ka, sasampalin kita. Sige, subukan mo nga. Sige. Hao, kalmahan mo, pre. Kalmahan mo. Anong kalmahan? Alam mo ba kung ano mangyayari kapag tumama to? Pahato kay Boss K. Para stable na tayo. Sa kumpanya. Suntukin mo siya. Ang bilis ng reaksyon mo ah. Hao. Naku, ang ganda ng slide ng puwet mo ah. Si Hao, manager siya ng EC sa Dingshan. Sino ka ba para saktan siya? Yaw. Siya si Boss K. Boss K, misunderstanding lang too. Ang ingay-ingay mo sa opisina. Anong nangyayari? Ito, baguhan lang ngayon, tapos diretsong tinawag ang pangalan mo. Walang respeto, yan sa'yo. Sumunod ka sa akin, assistant ako ng chairman. Hindi ako gagalawin ni Boss K. Ibig mong sabihin, kapag may nangalan sa'yo, babatuhin mo. Nang bulaklak ang ulo niya, ang galing mo ah. Siyempre naman, Boss K, ilang taon na tayo. Hindi mo pa ba alam? 4 lang ako sa'yo. Kapag may hindi nagbigay respeto sa'yo, lalaban ako.
Alam ko na magaling si Manager Zhang sa pagpapasikat, pero hindi ko inaasahang ganito siya kapal. Kapal mukha? Basta makaakyat, okay lang. Mukhang mapopromote na naman si Manager Zhang. Hoy Linsheng, si Haoji ko. Sandaang beses na mas magaling sa'yo. Grabe naman. Ang sip-sip mo. Sanay po kasi sa magaling na boss. Boss K, bakit mo ako sinasaktan? Hindi mo alam. Bakit kita sinasaktan? Hindi ko alam. Boss K, sa tingin nyo ba, masama sa imahe nyo na nananakit ako dito sa venue? Huwag kayong mag-alala, Boss K. Itong lalaking ito, si Ding Tian ang nanggulo sa interview, sinira niya. Ang plano ng bagong presidente, may dahilan tayo. May dahilan tayo. Segsh, tanggal ka na. Narinig mo? Tanggal ka na. Ikaw ang tinutukoy ko, Zhang Hao. Boss K, nagbibiro ka lang, di ba? Tingnan mo ko. Mukha ba akong nagbibiro? Ito ang termination notice mo. Tanggal ka na, mag-empeke ka, alis. Boss K, ang tagal ko ng kasama nyo, tapat ako sa'yo. Hindi nyo ako pwedeng ganyanin. Taong yan. Tapat na, hindi nga makatawag sa pangalan mo. Taong pinadala ng commanding officer. Konting konsiderasyon lang. Ganitong klaseng tao ang kinonsidera mo. Tanggalin daw. Hindi niya ako matawag sa pangalan, di ba? Boss K, dapat talaga tanggalin nyo yung taong walang modo. Gago, tinatawag ako ni Boss Lin sa pangalan, parangal yon. Ano ba alam mo? Boss Lin, Si Boss K ba ang tinatawag na Linsheng? para magpakumbaba si Boss K sa founding member ng Dingchan. Baka si Lin Sheng ang bagong presidente na biglang dumating. Linsheng, sino ka talaga? Sino man ako, wala kang pakialam. Anong hinihintay nyo? Palayasin silang dalawa. Huwag nang tanggapin kalaman. Hoy, sandali. Hindi nyo kami pwedeng paalisin. Haoji, pamangkin ka ni Commanding Officer Lin, may Commander Lin. Hindi ka niya talaga pwedeng tanggalin. O, ano ang sasabihin mo? Ano ba yan? Bakit hindi masabi? Ano? Sinabi mo siya ay pamangkin ni Chief Lin? Si Haoji natin, hindi ba yon ang pinakamamahal na pamangkin ni Chief Lin? Hindi ba dahil dito kaya sa akin, kay Haoji mo? Mas pinapaboran mo? Juyaw, hanggang ngayon. Bakit ganito ka pa rin katanga? Ano ang ibig mong sabihin? Tingnan mo mabuti. Si Zhang Hao ay isa lamang sa mga estudyanteng mahihirap na tinulungan ni Chief Lin, wala siyang kaugnayan kay Chief Lin, isa siyang manloloko. Isang tunay na manloloko. Imposible yan. Hindi, Haoji, sabihin mo. Sabihin mong ikaw ang pamangkin ni Chief Lin. Sabihin mo. Magsalita ka. Niloko mo ako. Nagloan ako ng 60,000 para sa kotse mo. Natulog ako sa'yo. At hiniwalayan ko pa si Linsheng. Ngayon sasabihin mo sa akin, isa kang manloloko. Tao ka ba? Sinira mo ako. Sinira mo ang buong buhay ko. Baliw ka. Ikaw ang nagkamali sakin. Akala mo pamangkin ako ni Chief Lin, ikaw ang nagsika. Pa makahanap ng paan sakin. Ikaw ang nanloko sakin. Ano ang sinasabi mo? Hindi ka tao. Masama kang tao. Umalis ka. Boss K, yung sinasabi niya, tawang kasinungalingan. Kayo, huwag niyo po sana akong pakinggan. Patawarin niyo po ako sa isang pagkakataong ito. Nagsisinungaling ka. Sinabi niya sa akin, pamangkin ka ni Chief Lin. At kapag natulog ako sa'yo, patutulungan mo akong makahon. Ikaw mismo ang nagsabi noon. Tumahimik ka. Mga kasama ako si Zhang Hao. 5 taon na sa grupo natin. Ang pagkatao ko, alam naman ninyong lahat, di ba? Siya ang nagsikap na makahanap ng paan, nanloko siya. Boss K, 5 taon na po akong kasama ninyo. Buong 5 taon.
Ako, ang pagkatao ko, kayo ang pinakakilala. Ako ay niloko lang niya. Zhang Hao. Talagang di ka susuko hanggat di nakikita ang kabaong. Ano pa ang masasabi mo? Paano nakuha ang video na to? Si Zhang Hao nagpapanggap bilang pamangkin ng chairman. Diretso sa presinto. Tungkol kay Chu Yao. Palayasin, bahala na siya sa buhay niya. Huwag! Huwag niyo akong dalhin sa presinto. Masisira ako. Hindi ako tao. Masama ako. Hindi ko dapat hiniwalayan ka. Lynching. Ikaw ba talaga ang anak ni Chief Lin? Ang bagong presidente ng Ding Chantech? Ako. Chiaoran, may oras ka ba? Pumunta ka sa Dingchan Hotel. Pag-usapan natin ang kasunduan sa pag-asawa mo at ng anak ko. Sek, Wisit na bata, pumunta ka sa hotel. Ang tagal mong pinag-antay ang babae ng Chiao family. Panahon na para kanselahin ang kasunduan ninyo. mali siguro ang pagkakilala ko. Lin Sheng, paano siya magiging anak ni Uncle Lin? Kailangan kong magpawalang bisa ng kasunduan. Pagkatapos nito, may sasabihin ako sa'yo. Sage, may sasabihin din ako. Nagpawalang bisa ng kasunduan si Lin Sheng para pakasalan si Assistant Xiao, di ba? Siyempre, kanina, para protektahan siya. Hindi nagdalawang isip si Assistant Xiao. Malinaw na may gusto siya sa kanya. Zhang Hao, ikaw. Impostor kang walang hiya. Suntukin kita, impostor. Tama na. Kayong dalawang baliw, ano ba? Anong kinalaman ko? Dahil sa'yo, pinalayas kami. Tumatawag araw-araw ang bangko. Hinahabol kami para magbayad. Sabi mo walang kinalaman? Impostor kang walang hiya. Kung hindi ka magbabayad ngayon, magpapakamatay ako. Sige, magpakamatay ka kung saan mo gusto. At sasabihin ko sa'yo, hihingi ka pa ng pera? Dapat ikaw ang maningil sa'kin. Ikaw, ang mga ginawa mo, Chuyao. Kung hindi dahil sa'yo, mapapalayas ba ako sa Dingtian? Makukulong ba ako? Pa sa multa, naubos ang 5 taon kong ipon. Ano? Wala ng pera. Kung hindi dahil sa'yo, mapapalayas ba ako sa Dingtian? Makukulong ba ako? Pa sa multa, naubos ang 5 taon kong ipon. Ano? Wala ng pera. Paano na ang 60,000 utang? Gusto mo kaming pilitin na magpakamatay, kami ng anak ko. Sige, magpakamatay ka kung saan mo gusto. Wala akong kinalaman. Ma, si Lynching ba iyon? Ma, si Lynching nga. Mahal na mahal niya ako. Noon, handa pa siyang iwanan ang pamilya para sa akin. Pumunta tayo para makipagbalikan. Tutulungan niya tayo. Tama, hanapin natin si Lin Sheng. Umiyak ka lang at magmakaawa, magiging mabait pa rin siya. Makipagbalikan? Anong iniisip ninyo? Ikaw, Chuyao, ngayon. Parang masamang tao ka na. Huwag kang mag-alala, may paraan ako para matulungan kayo. Tumigil ka. Umalis ka. Huwag kang makialam. Suntukin kita. Chiaoran, talaga bang gusto mong pakawalan? Yung kasunduan sa amin? Kasunduang pakikipagkasal? Tito Lin, naisip ko na. Di namin talaga kilala yung isa't isa. Di ko nga alam pangalan niya, siya rin sakin. Kung pipilitin, di magiging patas sa amin. Sa amin dalawa. At saka, may gusto na ko. Mamaya, pagkatapos may sasabihin ko sa'yo. Sige, iginagalang ko yung desisyon mo. Pagdating ng yang anak ko, sasabihin ko sa kanya, yung papawalang bisa ng kasunduan. Sek, Pa. Payag din ko na pawalan yung kasunduan. Xiaoran. Di siya yung nakapagkasunduan sa akin. Ikaw pala. Di, kilala nyo pala yung isa't isa? Chiaoran, yung sinasabi mong gusto mo, siya ba yun? ito. Yung kasunduan. Pawawalan pa ba?
Di na. Si Xiaoran. Yan talaga yung gusto ko. Noon. Bulag lang ko. Mabuti naman at alam mo, yang anak ko, sa susunod, mabuti kang pakisamahan si Xiaoran. Mag-usap kayo, di na ko makikisali. Mag-usap kayo. Ingat po, Tito Lin. Upo ka. Linsheng, di kayo pwedeng magkatuluyan. Chuyao. Anong ginagawa mo dito? Tapos na tayo. Linsheng, nagkamali ko. Alam ko na yung pagkakamali ko. Magbalikan tayo, please. Wala na akong iba. Ikaw na lang meron ko. Noon, bulag lang ko. Di ko nakita yung tunay mong ugali. Pero ngayon, iba na. Nakikita ko na. Mahal ko si Xiaoran. Mas mabuti siya ng libo-libong beses kaysa sa'yo. Sa babaeng di marunong tumingin sa sarili. Di yan totoo. Mahal na mahal kita. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon, please. May pagtingin pa rin si Yao Yao sa'yo. Ako yung mali noon, huwag kang mag-alala, mula ngayon. Ituturing kita ng parang tunay kong anak. Ang pagtrato sa'yo, Huli na. Tayo na. Nakita mo na. Sa puso ni Linsheng, wala ka na talaga. Ngayon, ako na lang ang tutulong sa'yo. Tayo'y magtulungan. Linsheng. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Paano tayo magtutulungan? Papayag ka na magbawi ng salaysay ang tatay mo? Isumbong si Linsheng. Siya ang talagang pumupunta sa mga bawal na lugar kapag naghiwalay na kayo. Ang pera at bahay ni Linsheng. Sa'yo lahat, makakauwi na ang tatay mo. Makakabangon ka na rin. CJ, Magandang pakikipagtulungan. Anong nangyayari dito? Ano ba ito? Sobrang labo naman ito. magrereklamo ako. Noong ika-15 ng nakaraang buwan, si Linsheng. Nahuli sa bawal na lugar, natakot siyang masira ang pangalan. Kaya pinilit niya ang tatay ko na mapagkat siya ang may sala. Linsheng. Walang hiya ka, ginawa mo sa pamilya namin. Nasira ang buhay namin. Si Linsheng na ito, naghanap ng kapalit. Kung totoo ito, grabe talaga, nga. Ginawa niya na masama ang mag-ina. Paano niya nagawa? Ang ganitong kasamaan, ang taong ganito kasama. Dapat ay expose siya sa internet. Linsheng, gusto mo bang ipaalam sa legal? Huwag na. Chuyao. Sinasabi mo, noong ika-15 ng nakaraang buwan, pumunta ako sa bawal na lugar. At pinilit ang tatay mo mapagkat na siya ang may sala. Nasaan ang ebidensya? Narito. Pinilit ako ni Linsheng na magpanggap na ako ang may sala. Inosente ako. Buti na lang may plano ako. Hinanap ko si Chu Jianming. At nagpa-video ng maaga, Linsheng. Tingnan natin kung paano mo ito lulusutan ngayon. Gusto ko sanang patawarin kayo, ngunit kayo ang naghahanap ng gulo. Huwag mong sisihin ang sarili ko kung magiging malupit ako. Nakita mo ito, hindi ba? Ang aking ama ay medyo matanda na. Kailangan pa rin kong kumuha ng sisi sa bilangguan para sa aking dating asawa. Ito ay ang aking anak na babae na humantong ang lobo sa bahay. Yao Yao. Linsheng, bakit ang iyong puso? Gaano kalupitan? Kung may mangyari sa Lumang Chu mula sa aking pamilya. Hindi ako tapos sa iyo. Beses sa isang video lamang, paano mo ito patunayan? Siya ay pinilit ng Linsheng. Ikaw lamang ay spouting nonsense. Tumigil sa pelikula. Kung hindi ito ebidensya, ano ba? Linsheng i-block niya ang pinto ng hurno,
Nakita mo ito, tama? Ang biktima ay sa kanyang tuhod na umiyak. Nagbabanta din silang alisin ang video. Hindi ito isang kasalanang bodhi. Ano ito? Lin Sheng, gusto ko lang na makakuha ng aking ama mula doon sa hanggang sumasang-ayon ka na magkasala. Maaari naming bayaran ang pino at makalabas ka. Oh, tama. Hanggat bumalik ka sa bahay mula sa diborsyo, kasama ang mga pagtitipid, ibabalik ang lahat sa yaw-yaw. Tulong ang kanyang bayad na 600,000 yuan muli. Tulad ng kung ano ang nangyari bago, maaari natin itong ipalabas. Batang lalaki, ang iyong dating asawa ay napakasalita. Kahit ang iyong sariling ama ay kumuha ng pagkahulog para sa iyo. Kahit sila ay mga para sa iyo, kung ikaw ay napagawa ng kasalanan. Hindi ba siya? Bakit basta ang mga salita sa kanya? Huwag lamang nagkasala na. May iba pa makakuha ito, Fama? Ngayon nakilala ko ang isang tunay na masamang anak-in-law. Sinabi mo na noong ika-negatibo 15 ng nakaraang buwan, nagpunta ako sa isang illegal na establishment. Mabutin. Sa ika-negatibo 15 ng nakaraang busan. Ako pa rin ay sumakay sa kotse ng baterya upang magbigay ng pagkain mula sa pinto. Upang kumita lamang ng pera para sa iyong pampublikong pagsusuri. Nakuha mo ako upang ipahayag. Anong krimen ang inaasahan mo? Ito ay upang kilalanin ng iyong ama ay nahuli ka ng walang ay. Pagkatuloy ng iyong ama tulad ng aking ama, kahit sa isang pinong ng 5,000 yuan. Wala sa inyo ay handa na kumuha ng responsibilidad para sa krimen na ginawa ng aking ama upang frame ang kanyang sarili para sa akla. Ginawa mo ako sa tingin mo kinuha ang mahirap na pera na nakuha ko upang makakuha ng baybayin. Maging alagaan ng ligaw na tao. Ito ba ay isang kasalanan upang matulog kasama si Zhang Hao? At ikaw din. Sa inyo ay muna seryoso yan. Nag-hook ako sa Zhang Hao at ngayon sa tingin niya ay iyo. Ang smelly na paghahatid ng tao sinubukan upang kumbinsido sa kanya na magdiborsyo sa akin. Gusto mo pa rin na umalis ako ng wala. Kung utang ako sa iyo para sa paglalaron. Pagkuha ng isang bagay na nakahalaga ng 200,000 sa hukuman ay meron ka kahit ang nakatayo. Tinatawag ba akong malicious para sa nakatayo dito? Inilalagay ko ito dito ngayon. Ako, Lin Sheng. Toto, tumayo sa tuwid. Ayaw mo ba ang ebidensya? Sa loob ng 5 taon, bawat record ng pag-transfer. Bawat order ng pagkain, bawat video ng CA. Nasa akin lahat. Gusto mo ng patas? CJ. Kita-kits na lang sa korte. Ibig sabihin, siya mismo ang nagpasok sa tatay niya? Tama ba ang narinig ko? Ginamit niya ang pinaghirapan ng ex-husband para buhayin ang ibang lalaki. At itong matandang ito, hindi lang sugal, hinikayat pa niya ang anak na maghiwalay? Anong klaseng pamilya ito? Tumahimik ka. Kung wala kang masabi, huwag ka na magsalita. Ngayon, kapag nakikita kita, nasusuka na ako. Kem. Lin Sheng. Nagsiselos ka lang kasi nakaahon na ang aming yaw-yaw. At hindi ka na niya pinapansin, kaya hindi ka makapagpigil, kaya ginawa mo itong mababang klaseng paraan, iniisahan mo kami. Sabihin ninyo, isa lang siyang hamak na delivery rider. Anong ebidensya ang mayroon siya? Sa tingin ko, ay generated lang ang video mo. Isa kang impostor na nagpapanggap na pamangkin ni General Lin. Isang manloloko na nanggagago at nang akit. May karapatan ka bang magduda sa ebidensya ng Dingtian? Bawat rider ay may body camera. Ang food delivery platform na ito ay buong pagmamay-ari ng Dingtian Tech. Ang pagkuha ng video mula sa loob ng kumpanya, hindi kailangan ng AI. Ano naman kung pagmamay-ari? Isa lang siyang hamak na delivery rider. Anong kaapatan niyang kumuha ng CCTV ng Dingtian? Tama. Hindi naman siya presidente ng Dingshan. Bakit siya tutulungan ng Dingshan? Kitang-kita, nagtutulungan kayong magdaya. Halika kayong lahat at tingnan ninyo. Isa lang siyang delivery rider. Isang walang kwenta. Para lang makaligtas, sinabi niyang. Tutulungan siya ng Dingtian. Isa siyang tunay na manloloko. Bakit wala siyang karapatan? Tingnan ninyong mabuti. Ito ang appointment letter mula sa Dingtian Tech. Si Lin Sheng ngayon ang bagong presidente ng Dingtian at buong kumpanya sa kanya. Si General Lin. Siya rin? Si General Lin na gustong-gusto mong makatabi. Tatay ko yan. Kaya siya, bilang halimbawa, hindi talaga pupunta sa mga ganoong lugar. Ikaw. Ito ay paninirang puri. Siya ang bagong presidente ng Dingtian? Anong sinabi ni Zhang Hao kanina? Delivery rider? Presidente pala siya. Hiratsada ang asawang presidente, ang biyanang general. Hindi ba ito naghahanap ng gulo? Imposible. Isa kang walang kwentang delivery rider lang. Paano ka magiging CE ng Dingtian? Ang yaman-yaman mo pala, bakit ka pa? Nagpanggap na delivery rider? Bakit mo ako niloko? Bakit? Yaw-yaw, wala na. Nasaktan natin ang Dingtian. Nasaktan natin si Chief Lin. Wala na talaga tayo. May gulo sa harap ng Dingtian Tech. May panloloko, paninirang puri, kailangan niyong pumunta agad. Lin Sheng. Hindi. Boss Lin, ako, nagkamali lang ako. Siya ang nag-utos sa akin. Siya ang nagpa-video sa akin. Siya ang nagpasimula ng gulo. Nagkamali lang talaga ako. Patawarin ninyo ako, pakiusa.
Zanghao, hayop ka. Ikaw ang nagpabago ng salaysay ko. Ikaw ang sumira sa lahat. Ikaw ang may kasalanan. Putang ina, kung hindi dahil sa'yo, nasaan ako ngayon? Ha? Yaw yaw. Patay. Patay na. Tumawag ng ambulansya. Zanghao, ikaw. Hinampas mo ang anak ko. Lalabanan kita. Anong iniisip mo? Iniisip ko, kung si Chuyao, hindi itinuring si Zanghao na parang sakit buhay, at hindi itinuring ang tatay ko na pabigat. Maaaring iba ang nangyari. Siguradong iba. Pero sa ugali ni Chuyao, kahit ulitin pa, pipiliin pa rin niya ang landas na to. Tama ka. Sayang, talagang mapupunta siya sa ganon ng landas. Hindi mapipigilan. Ipaalam sa legal department. Lahat. Ayon sa batas ang pag-asikaso. Sek. Yaw yaw, may magandang balita ako. Si Zanghao, nahatulan na. 5 taon. Yung Audi niya at yung kaunting ipon niya. Kinumpis ka ng korte para bayaran yung 600K mong utang. Nakita ko. Nung kinuha yung kotse, umiyak siya ng parang aso. Yung tatay mo sa kulungan. Sinapak niya si Zanghao. Kaya na-delay ang paglabas niya ng 1 buwan. Ngayon lang siya lumabas. At yung Shengje mo. Ngayon, siya na ang presidente ng Dingtian. Kasama niya yung dalagang taga Chiao family. Narinig ko sa palengke, sabi nila, bagay na bagay silang dalawa. Yaw yaw, gumising ka na. Kasalanan ko. Dapat hindi kita pinilit na makipaghiwalay kay Lin Sheng. At pilitin ka na makipag-ibigan kay Zanghao. Gumising ka na. Murahin mo ako, sampalin mo ako. Yaw yaw. Kasalanan ko, anak. Sinira ko ang buhay mo, ang pamilya natin. Gumising ka, tingnan mo ako. Yaw yaw, please. Ikaw ang may kasalanan. Sinira mo si Yaw Yaw. Dapat nakapag-civil service exam na siya. Dapat nakapasa na siya. Dapat kasama niya si Lin Sheng. Masaya na sana ang buhay niya. Ibalik mo ang anak ko. Ibalik mo si Yaw Yaw sa akin. Mag-i-exam, papasa, bibili ng malaking bahay para kay Shengje. Malaking bahay. Hihi. Sabi nila, ganyan na siya nang magising sa ospital. Minsan malinaw ang alaala, minsan nakakalimot lahat. Sabi ng doktor, ganito na lang siya magpakailanman. Wala na akong kinalaman dito. Umalis na tayo. Naghihintay si baby sa bahay. Shengji. Sana'y maging masaya ka. Hihi.